Para sa mga ka-DDS dyan, sana makinig muna tayo bago magpadala sa galit. May mga tao ngayon na laging nagsasabi na porket si Chiz Escudero ay sinasabing posibleng maging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ibig sabihin ay kalaban siya ni Inday Sara. Hindi po tama yun. Una, hindi pa sigurado na siya nga ang mismong magiging presiding officer ng impeachment court sa Senado kasi ang panukalang ito ay nakabase sa pagsumpa niya sa posisyong yon last year dahil sa siya ang dating Senate President noong Hunyo ng 2025. Panukala pa lang naman ito ng present majority bloc ayon kay Senator Ping Lacson at itinanggi ito bilang chismis ni Senator Chiz mismo, habang si Senate President Win Gatchalian naman ay nagsabi na hindi pa pala ito final. Gayunpaman, kung sakaling siya nga ang naging presiding officer ng Senate Impeachment Court, ang katotohanan ay hindi porket ikaw ang presiding officer, ikaw na rin ang prosecutor. Hindi porket ikaw ang nakaupo sa harap ng impeachment court, ikaw na ang kumukundena. Ang presiding officer ay tagapamahala ng proseso, tagapagpatupad ng rules. Hindi siya ang nag-file ng impeachment, hindi siya ang House prosecution, hindi siya ang nag-aakusa, hindi siya ang nagsasabing tanggalin si Sara. Kaya tigilan natin ang biglang knee-jerk reaction na automatic ay kalaban sa agad. Tingnan natin ang record. Hindi ang haka-haka, hindi ang chismis, hindi ang propaganda, ang mismong record. Noong 2022, sino ang sumuporta kay Chiz Escudero sa kanyang pagbabalik Senado? Si Sara Duterte mismo. Yes, si Inday Sara mismo ang nag-endorso kay Chiz. Kung kalaban pala siya ng Duterte family, bakit siya susuportahan ni Sara? Ano yun? Nag-endorso si Sara ng kalaban niya? At hindi lang si Inday Sara. Si former President Rodrigo Roa Duterte mismo noong 2022, inendorso rin si Chiz Escudero para sa Senado. Second proof, noong pumutok ang impeachment issue, ano ang sinabi ni Chiz? Nag-rally ba siya against kay Inday Sara? Nanawagan ba siya na i-convict si Sara? Nagpa-presscon ba siya na tanggalin si VP Sara? Hindi. Ang sinabi niya, mag-ingat ang mga senador sa pagkukomento dahil maaari silang maging senator judges. Ibig sabihin, kailangan ang impartiality, due process, rule of law, hindi trial by TikTok, hindi trial by Facebook comments, hindi trial by galit. Third proof, noong 2025, noong Senate President si Chiz Escudero, ang mga anti-Sara at pro-impeachment forces ay galit na galit kay Chiz. Bakit? Kasi hindi niya minadali ang proseso ayon sa gusto nila. Hindi siya basta-basta nagpa-pressure sa House. Hindi niya tinanggap na ang Senado ay sunod-sunuran lang sa Kamara. He insisted on strict procedure. He insisted on legality. He insisted na hindi pwedeng bara-bara ang impeachment trial. At tandaan ninyo ito, ibinalik ng Senado noong Senate President si Chiz ang Articles of Impeachment sa House. Pero hindi yon conviction o condemnation. Hindi yung guilty si Sara. Ang sinabi, ayusin ninyo ang procedural and constitutional issues. Dapat may tamang certification. Sundan dapat ang 1-year ban at iba pang considerations. In other words, due process muna bago drama. Kaya sa mga ka-DDS dyan, kalma muna tayo. Huwag tayo puro emosyon. Huwag magpauto sa mga taong gusto lang gumawa ng bagong kaaway para lalong magagulo ang kampo ni Sara. Ang tunay na kalaban ni Sara ay ang mga nag-file, nagtulak at gustong gamitin ang impeachment para hadlangan siya sa 2028. Hindi automatic na kalaban si Chiz dahil lang siya ang posibleng gawing presiding officer. Ang role niya kung natuloy ito ay patakbuhin ang korte, hindi maging prosecutor. Para sa mga gustong ipagtanggol si Sara Duterte, dapat pag-isipan ito. Dapat factual, dapat strategic. Huwag umatake sa taong ang record mismo ay nagpapakita na hindi siya anti-Duterte, hindi siya anti-Sara, at hindi siya nanawagan kailanman na parusahan si Sara. Ang panawagan dito ay simple lang. Due process, fair trial, no railroading, no political persecution, no weaponization of impeachment. Kaya iwasan dapat na pati ang pinapanukalang gawing presiding officer na wala namang atraso kay Inday Sara ay aawayan agad natin. Kasi kapag ginawa natin yan, tayo mismo ang nagpapahina sa depensa ni Sara. Facts muna, galit later, strategy always. At para naman sa mga anti-Sara at pro-conviction dyan, galit na galit ang marami sa inyo kay Senator Chiz dahil doon sa forthwith issue.
Tapos biglang noong pumasok siya sa session hall, kaya nagkaroon ng quorum. Ang saya-saya ninyo at grabe ang pagpuri ninyo sa kanya. Pero ngayon namang may ibang nagsasabi na mukhang siya yung maaaring maging presiding officer ng Senate Impeachment Court. Sobra naman ang galit ninyo sa kanya. Ano ba talaga, kuya? Ang gulo, ano? Kasi nga, magulo talaga ang sistema. Ngayon, kung tatanungin ninyo ako, okay ba ako sa sistema ng Senado na meron tayo ngayon? Obviously, hindi. Para sa akin, hindi okay na meron tayong Senado na ang mga senador ay nationally elected at kung tutuusin ay wala silang rinerepresentang mga rehiyon o mga komunidad. Kung tatanungin ako, federal parliamentary system talaga ang kailangan natin para ang mga magagaling na leader ay pwedeng tumagal para may continuity. Pero madali ring palitan agad-agad ang sinumang leader na pumapalpak. At kung magkakaroon man tayo ng Senado, dapat ay region-based ito at dapat mga senior citizen lang at mga retired na dating may mga matataas na posisyon o matataas na karangalan ang dapat pwedeng maging senador. Nasa salitang Senado at Senador nagmumula ang dahilan. Ang sen sa mga salitang Senado at Senador ay root word na galing sa wikang Latin na nangangahulugang nakakatanda. Doon natin nakukuha ang mga salitang senile o senior. Ang Senado sa loob ng isang federal parliamentary system ay isang advisory council ng mga seniors o wise elders. Ganun yun. Anyway, proven naman empirically at academically na mas maganda talaga ang parliamentary system. Kaya sana guys, pag-aralan nating lahat kung ano ito at paano ito gumagana para alam natin kung ano ang mga alternatibong pwede nating ipalit doon sa sistema natin ngayon na sobrang gulo. Ako po si Orion Perez Dumdum, and we are proudly PGMN.